Noong taong 1985, sa kanto ng tahimik na burol sa Tarlac, may isang maliit na nail parlor na parang pinakapayak na pahingahan ng mga tao. Dito ang kwento ni Lorna at Lando nag-umpisa. Dalawa sa mga taong hinanap na ang pagmamahal at katahimikan sa kanilang buhay. Si Lorna, magandang manicurist na may mukhang anghel at pusong mapagbigay, habang si Lando, isang simpleng security guard, ay may mga kamay na ligaya ng araw-araw na pagmamando sa gabi. Ang parlor na ito, puno ng mga amoy ng nail polish at mga katakam-takam na bulaklak mula sa paligid, ay tila isang paraisong iniiwasan ng magulong buhay. Minsan, dumating si Lando sa parlor na iyon. Pumasok siya na parang walang maaasahan sa buhay. Nakaamat ng jeans at t-shirt lang siya, pero sa kabila ng kanyang magulo at simpleng itsura, parang may taglay siyang charm na hindi maikakaila. Si Lorna, abala sa kanyang trabaho, ay hindi nakapagpigil. Napaangat siya ng tingin at nagkinkled ang kanyang puso. Pero hindi ito isang fairy tale. Sa loob ng kanyang isip, tuloy-tuloy ang mga tanong. Sino ba siya? Makakaya ba kitang mahalin? Habang pinapangalagaan ni Lorna ang kanyang mga kuko, nagkwentuhan sila. Sobrang chill lang. Parang naglalakad sa ulan na walang inaalala. Nakakatuwa ang mga tawa ni Lando na parang musika. Dito, naiwan silang dalawa na nag-aalab ang damdamin sa bawat tanong at sagot. Naniniwala ka bang may tadhana? Tanong ni Lando, parang tinatanggap ang buong mundo sa isipan niya. Siguro? Sagot ni Lorna na sadyang nahihiya. Ang kanyang pisngi namumula. Saktong bago magpasko, parang bagong pag-asa ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Medyo tumatapos na ang araw-aram na pagkikita. Unti-unting nahulog si Lando kay Lorna. Makalipas ang ilang linggo, nagkaroon sila ng dahilan para magtagumpay sa mga pangarap nila. Nagkaalaman na rin sila ng mga lihim. Lando, na masayahin at kontento sa buhay, ay may dingding na nakatayo sa likod ng kanyang ngiti. Mga sugat mula sa masalimuot na koneksyon sa pamilya. Si Lorna, sa kanyang pananaw, ay tila nahihirapan makawala sa kanyang madilim na nakaraan. Naranasan ang galit at hindi pagkakaunawaan sa kanyang mga magulang. Kahit gaano pa man ang kanilang pinagdaraanan, tila ang pakikisama nila ang nagbigay liwanag sa bawat araw na dumaan. Isang araw, nagpasya si Lando na tapatan ito ng isang proposal. Lorna, pakakasalan mo ba ako? Larawan ng takot at kasiyahan ang nandyan sa dulo ng kanyang mga mata. Huli na nang magdesisyon si Lorna na sumagot ng oo. Para sa kanya, si Lando ang sagot sa lahat ng tanong niya. Isang magandang daan patungo sa hinaharap. Pero ang ligaya nila ay mas maiksi kesa sa inaasahan. Kailangan nilang lumipat sa bahay ng madrasta ni Lando, si Elsa, isang babae na sobrang mahigpit at may mabigat na aura. Pagdating nila sa lumang bahay, parang may usok na umaaligid sa paligid. Parang may mabigat na kwento na gustong ikwento. Ang mga dingding ay puno ng mga kwento ng kalungkutan na tila may mga bisita ng nakaraan na nanggagaling mula sa mga sulok. Sa kanyang bagong tahanan, si Lorna ay mistulang epal sa isang pagtitipon. Hindi siya ang bida. Habang abala si Lando sa kanyang trabaho, si Lorna ay nag-iisa sa bahay kasama ang madrasta. Masungit ito. Parang talinhaga na may hawak na itim na ahas. Walang tsansa si Lorna na makipagkalas sa indifference ni Elsa. Sumisiksik siya sa kanyang kalooban. Ang bawat tunog ng naglalakad na boses sa gabi
Tila anino na humahabol sa kanya ay nakakabahal na nakatingin. Tila nagsimula rin siyang magkaramdam ng mga bagay na hindi niya masabi. Mga yapag sa mga kwarto na walang tao at mga bulong-bulong sa hangin na humahampas sa kanyang mukha tuwing madaling araw. Lorna, parang hindi naririto ang tamang vibe, sabi ni Lorna isang gabi. Pero laging sinasabi ni Lando, "Siyempre, mas okay na rito kahit na ganito. Kapag hindi tayo lumipat, mauuwi tayo sa mas masahal na sitwasyon." Pero si Lorna ay unti-unting bumabagsak sa ilalim ng bigat ng atmosfera ng bahay. May mga araw na gusto na niyang umalis, pero sa takot na mahiwalay sa taong mahal niya, nagpatuloy siya sa pagtitiis. Sa gitna ng nakakapagod na buhay, isang araw, naglinis si Lorna sa attic at may natagpuang trunk na nakalak. Ano kaya ang nasa loob nito? Gamit ang panghila niya, pinilit niyang buksan ito. Sa loob, may isang lumang diary na puno ng mga kwento ng takot at sakit. Habang binabasa niya, nagbago ang magandang kwentong nagsimula. Si Elsa ang may-ari at natuklasan ni Lorna na ang kwento niya ay puno ng pighati. Ang mga sugatang damdamin ni Elsa mula sa mahihirap na eksperyensya. Si Lando, ang kanyang asawa, ay may malalim na nakaraan na hindi pa nailalahad. Sa pag-usad ng kwento ni Lando, nalaman ni Lorna na may mga lihim na nag-uugnay sa lahat, na si Elsa pala ay nagkaroon ng isang bata sa kanilang nakaraan na pinalayo sa mundo sa takot na ang kanilang lihim ay mabunyag. Ang batang iyon daw ay pinatay ni Elsa. Ang pangarap na nawasak ay nananatili sa mga dingding ng bahay. Ang mga tunog ng mga yapag, ang mga bulong-bulong sa hangin ay tila nagsasabi mula sa espiritong iyon. Ang takot at pangambang na nararanasan ni Lorna ay hindi habang buhay. Ito ay dahil sa di mabilang na kasalanan na nag-ugat sa nakaraan. Kamikase si Lorna, galit na galit. Bakit hindi mo sinabi, Lando? Anong klaseng tao ka? Puno ng sakit ang kanyang puso, pero kita niya ang takot sa mukha ni Lando. Napainit ang sitwasyon, ngunit wala ng oras para sa mga palusot. Sa hirap ng kanyang tinamo, sumpain ni Lorna na wala nang mananatili sa kanyang buhay na sumasagabal. Ang galit sa kanyang puso ay umusbong at tila may nag-arise na pangarap na hindi na kayang pigilan. Sa lasang hugub na ingay ng naglalagablab na apoy, sinimulan ni Lorna na sunugin ang bahay. Tumalon ang mga apoy patungo sa langit, tila nagiging isang simbolo ng kanyang pagnanais na sirain ang madilim na nakaraan. Winasak niya ang lahat, pero habang ang apoy ay nagngangalit, hindi siya aware na ang galit at puot na pinakawalan niya ay hindi lang makakapaglabas sa kanya. Ito na ang magiging mitya ng pagkawasak ng kanilang bayan. Pagsapit ng susunod na araw, ang mga sigaw ni Lando ay umabot sa kanyang mga tenga. Ang mga hikbi na puno ng panghihinayang habang ang apoy ay kumakalat at dumarami. Inilalabas ang lahat ng mga kasaysayan ng mga sugat at kapayapaan. Ang mga tao sa Tarlac ay nakakulong sa takot sa sobrang ingay mula sa apoy. Nagmistulang ghost town ang kanilang lugar. Lumipas ang mga araw, si Lorna ay naglakad sa gitna ng mga abo at guho. Nag-iisa, punong-puno ng pagsisisi. Winasak niya ang lahat. Pero nalaman niya na ang halaga ng kanyang mga desisyon ay nagdulot ng higit pang sakit. Si Lando ay nawala, pero ang kanyang mga alaala ay naririto pa rin. Nahulog ang mga luha sa kanyang mga pisngi na ang bawat patak ay tila mga alaala ng pag-ibig na dapat sana nagsimula sa mas magandang pagkakataon. Nang pabulusbok ang liwanag ng umaga, nasa kalagayan ng dalang pinto ng bahay si Lorna. Hawak ang diary at ang pangarap na sirain ang madilim na nakaraan.
Ngunit ang tunay na halimaw na natagpuan niya ay tila siya. Ang Tarlac ay tahimik na, mga kwento ng pag-ibig na hindi natupad, mga alaala na binuo sa ubod ng lungkot, isang testamento sa isang buhay na ginugulot sa direktor ng mga pangarap na nasunog, pati na rin ang mga pagkakataong nawasak sa mga nagdaang araw.